Alam niyo ba kung paano makaganti sa isang magiging biyenan o biyenan na hindi ka gusto o hate na hate ka? Ang gawin nyo ganito, ipakita nyo doon sa magiging biyenan nyo o biyenan nyo na karapat-dapat kayo sa kanilang anak. Kunin nyo ang loob ng magiging biyenan nyo. Kasi the more na ipinapakita nyo na hindi kayo karapat-dapat sa kanilang anak, hindi kayo magkakasundo at hindi kayo gugustuhin na magiging biyenan nyo o ng biyenan nyo. Kung talagang mahal nyo yung partner nyo, ipakita nyo doon sa magiging biyenan nyo na deserving kayo. Kunin nyo ang loob nila hanggang sa maging magka-close kayo. Alam nyo ba, napakahirap mabuhay na kontra ang biyenan sa partner. Okay lang doon sa partner na inaayawan ng biyenan, walang problema. Pero napakahirap yon sa side ng anak nung biyenan mo na sabihin na natin na ikaw yung pinili, pero nandun pa rin yung pagmamahal ng isang anak sa ina. So nahihirapan din yan. Nakikita mo na kinakampihan ka nung anak o ng partner mo, pero deep inside, masakit din para sa kanya yan na tinalikuran niya yung kanyang ina. Kaya doon sa partner na inaayawan ng mga biyanan o magiging biyanan, ipakita nyo na deserving kayo. Ipakita nyo na karapat-dapat kayo sa anak. Kasi habang buhay nyo dadalahin yan. Kung hindi ka gusto ng biyanan mo, nakikipaglaban ka, ipinagpipilitan mo yung sarili mo, at ramdam mo talaga na hindi ka gusto, humukontra ka, habang buhay niyong dadalhin yan. Mas masarap mabuhay nang nakakagalaw ka ng maayos, wala kang pinapangilagan, wala kang daladalang bigat sa dibdib mo. Ang gawin mo, kunin mo ang loob ng biyenan mo, ipakita mo na karapat-dapat ka, gumawa ka ng paraan para maging magka-close kayo. Tapos para makaganti ka sa biyenan mo, kapag nakita mong close na talaga kayo at napansin mong close na talaga kayo, wala nang pahid na makakamimahan, kaipahalan, na talagang close na kayo. Kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon, tumagal ang panahon at naging magka-close kayo, di ba? Kapag nagkaroon na kayo ng pagkakataon na makapag-usap-usap, makapag-banding-banding, nagkakatuwaan, dun mo banggitin na nung araw nga po ayaw niyo sa akin eh. Kaya nga po, kaya ako yung pinili ng anak nyo at napagbintangan ko kayo ng anak nyo na magnanakaw. Dahil ako yung pinili. Dun mo banggitin. Dun, mahihiya yung biyenan mo sa'yo. Dahil pinakita mo na deserve ka para sa anak nila. Mahihiya yung biyenan mo at iisipin nila na oo nga. So doon, baka humingi pa ng tawad sa'yo yung biyenan mo kapag dumating yung panahon na yon. Kasi alam mo, kapag hindi ka gusto ng biyenan mo at hindi ka gumawa ng paraan na magkasundo kayo ng biyenan mo, mabigat yan sa pamumuhay. Habang buhay niyong dadalhin yan, okay lang sa'yo, pero paano doon sa anak ng biyenan mo na masakit din yan para sa kanya. Kasi alam niya din na kung hindi dahil doon sa magulang, wala siya dito sa mundo, hindi niya matatamasa yung gantong tagumpay kung hindi dahil sa kanyang magulang. So iyan, kapag kasama ka siguro, okay siya, pero dumadating yung panahon na kapag wala ka sa piling niya at mag-isa lang siya, nakakapag-isip yan. Naiisip niya yung mga magulang niya, na lalo na yung mga magagandang moment na nung panahon wala ka pa sa buhay niya. Maiisip niya yan. Masakit din para sa kanya yon. At pag dumating yung panahon na nauntog yan, jowa mo, at nagkaroon kayo ng away, hindi kayo nagkaintindihan, masisisi ka pa niyan na bakit ikaw yung pinili niya. Sana nakinig siya sa magulang niya. Kaya dapat kung talagang mahal mo yung partner mo, gumawa ka ng paraan para magkaayos kayo, magkabati, yung anak at yung biyenan, at siyempre ikaw din, gumawa ka ng paraan na maging magkasundo kayo.